age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, He will praise and lift you high, El Shaddai. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. The issue made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained the plan, they just couldn't understand. The most awesome word was done to the well-being of your son. Should I never leave to wait towards Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O God. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sapagkat ngayong araw na ito ay 14 na anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. Alam po namin, wala po kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Wala po kami magagawa kung kami ay malayo at hindi kami kaisa sa iyo. Kaya naman, O Diyos, sa hapong ito, dalangin ko pong ikaw ay kumilos ng may kalakasan. Lahat po ng may sakit ay yung pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga nadirimlan ay magkaroon po ng kaliwanagan. Dalangin ko, Ama, na sa hapong ito, sa aming kalagitnaan, sundan mo po ng iyong tanda at himala at kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. At Diyos, gamitin mo ang likod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama po ang iyong mga awit. At sa aming kalagitnaan, ikaw po ay aming wini-welcome. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
Take over in my heart. Palakpakan natin siya. Bago po ako magpatuloy, siguro naman po wala nang sasayaw. Yung space kasi sayang. Kaya yung mga nasa labas na gustong pagpalain, nawala. May kumukontra, nawala. Yung pong nais pagpalain ay na nasa labas ay pwede pong lumapit dito sa unahan kasi sayang po yung space. Yung lahat ng nasa labas, kasi nakita ko yung iba nagkukwentuhan lang dyan. Sayang po yung ating pag-uusapan. Pasok na po, dalhin niyo po yung inyong upuan. Please. Buhatin niyo po yung inyong upuan, dito po kayo sa unahan. Come on, Pastor. Pastor. Hindi po ako mag-uumpisa hanggat di kayo pumapasok. Lahat na nandyan sa unaha, sa likuran, maluwag po rito, wala na pong sasayaw. Ito dati sumasayaw kasi sila. Dito po. Mga ushers, disciple, pakipasukin mo yung lahat na nandiyan sa labas. Pati yung mga kasama ko, lahat ng kasama ko pumasok din. Laki-laki ng space eh. Okay? At para ako'y malapit sa inyo, bababa na lang ako. Ayaw nilang lumapit, ako ang lalapit sa kanila. Okay. Lahat po ng mga nandun sa labas, dito po, maluwag po tayo. Sayang yung space. Yan lang. Okay, sabay palakpak ng malakas. Yung pong mga kasama ko, punta po kayo dito sa unahan para makilala po kayo ng ating mga kaibigan. Halina po kayo kasi isang oras lang tayo. Punta na kayo dito. Obedience is better than sacrifice. Okay? Pasok na po. Lahat po ng nais pagpalain. Okay? Ba't wala yatang napasok? Sabi ko dito sa unahan eh. Dito po sa unahan, no, yung mga nakatayo dyan, dalhin niyo po yung upuan nyo. Kasi nanghihinayang po ako pagsalita ako ng salita, tapos nandun ako sa labas, nagkuusap-usap, nagkukwentuhan. Tsaka may purpose po tayo kasi yung order sa atin mamaya, after my talk, ano? Dito pa po. Okay, handa na po kayo? Mahina? Handa na kayo tumanggap? Pwede po bang yung mic medyo mahina na alisin ang treble para at least po tama lang yung boses? Medyo hinaan nyo ng konti yung mababa tapos alisin yung treble para normal yung aking boses. Okay, ang mabuting balita, o tama na, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Anong sagot? Papuri sa iyo, O Panginoon. Makinig na po ang may pandinig. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo.
Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng ganoong mga sanga, ay titipunin, inihahagi sa apoy, at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang inyong anumang nais at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ko ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Parang walang tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas muna natin ang napakataas ang ating mga kamay. And let us welcome the presence of the Holy Spirit. Espiritong banal, manahang ka. Sinasaway ko ang lahat ng gawa ng dyablo. Inuutosan ko ang lahat ng pumipigil sa mga taong ito upang magpuri sa Diyos. Bitawan mo, Satanas, ang kanilang kalooban upang maibigay nila ang the best na pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Yes. Amen. Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Espiritong banal, Espiritong banal, Espiritong banal, pakinggan mo ako. Espiritong banal, kailangan ko. Kumilos ka. Taas ang mga kamay. Taas
hapon po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Alam nyo, sa banal na misa may tinatawag responsorial psalm. At mahalaga yung pagtugon nating lahat. Maging sa prayer meeting, mahalaga yung pagtugon natin. Ayaw ko namang umuwi kayong bigo. Kaya't uulitin ko ang aking pagbati. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mayroon pa rin pa akong hindi nakitang sumagot. Sa parte doon at sa parting gilid. Gusto ko kasing uuwi kayong tagumpay. Mahina. Ulitin ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dahil kayong lahat ay tumugon, answered prayer kayong lahat. Amen. Ang tema ng inyong pagdiriwang ay the fullness of joy. Sabihin nyo, fullness. Talagang may kumukontra, no? The fullness of joy. Fullness. Mahalaga po yung tinatawag na fullness. Pag nilagyan nyo sa gitna ng faith, ang tawag doon ay yung fullness. Nawala. May kumukunta talaga. Hey. Siyempre, nag-brown out, medyo matagal-tagal. Hey, ayan. Sabi nyo, hey. Sabi nyo, hoy. Sabi nyo, hing. Sabi nyo, fullness of joy. Pag yung fullness, nilagyan nyo ng faith sa unahan, anong tawag doon? Faithfulness. Yan, ang ganda doon. Ano bang ibig sabihin ng faithfulness? Pananampalataya, tapos filled ng Holy Spirit. Being filled, it means full light, full. Then, ness, it means holiness, kabanalan. Dapat ang tao'y may faith, puspos ng Espiritu, filled with the Holy Spirit, full light, tulad ni Mama Mary, and we claim God's holiness. Mahina. Okay lang po yun, kasi ganun talaga pag mga senior na. Medyo nahihirapan na pong umihimen. No? Pero kahit na senior citizen na, pag the best ang ibibigay mo, lalakas ka, gagaling ka, magtatagumpay ka. Okay, taas ang kamay, at dahan-dahang maupo. Okay. Dadahan-dahanin ko po para ating maintindihan about fullness of joy. Ang ganda ng inyong napili. Katatapos lang po ang tinatawag na Easter Sunday. Muling nabuhay ang Panginoon. Nasa week of Octave tayo, Oktaba, na kung saan po pinagdiriwang pa rin natin ang muling pagkabuhay. At ang dulot ng muling pagkabuhay ay fullness of joy. Fullness of joy. Amen. Kayo ba ay may fullness of joy? Yung talagang punong-puno ng kagalakan. Sino sa inyo ang punong-puno ng kagalakan? Ba't yung mga kabataan hindi tumataas ang kamay? Kayo ba ay punong-puno rin ng kagalakan? Ha? Ba't hindi nasagot yung mga kabataan?
Fullness of joy. Mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, si Kristo po ang nag-declare dito sa verse 11. Sabi po ni Jesus doon, I have told you this so that my joy. Kaninong joy? Nakikinig kayo? Kaninong joy? Jesus is our joy. One of the fruit of the Spirit is joy. Galatians 5:22. At hindi lang yung fruit, but Jesus Himself, siya mismo yun. Kaya nga pag si Kristo nasa sa atin, punong-puno ka ng kagalakan. Kanya lang ang tingin ko, bakit 14th anniversary parang alulungkot nyo? Baka nabigla kayo. Hindi po ako si Jesus. Ako pisugo lang para dali ng mabuting balita. O baka naman nagulat kayo dahil akala nyo may senador na dumating sa inyo. O artista. Kaya kayo na-amaze. Hindi kayo makapagsalita. Fullness of joy, it means Jesus Himself within us. Si Kristo mismo. Diba? Ano ang bunga ng Espiritu Santo? Si Kristo. At ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, katyagaan, at pagpipigil sa sarili. Wala akong kausap. So, si Kristo yun. At si Kristo ang nagsabi nito sa verse 11. Sabi niya sa verse 11, Jesus declared in verse 11, I have told you this, sinasabi ko ito sa inyo, so that ang aking kagalakan, my joy may be in you, and that your joy may be complete. Pag wala si Kristo sa atin, at ang kagalakang nasa inyo'y kagalakang dulot ng mundo, ang buhay nyo'y hindi kumpleto. Sabi ni Jesus, so that your joy may be complete. Para daw makumpleto, maging fullness of joy, kailangan yung joy na yon ay si Kristo mismo sa atin. Ang hina. Amen? So yun po yun. It concludes His teaching on abiding in Him. Abiding, it means yung pananatili kay Kristo. Yung tayo manatili kay Kristo kahit anong mangyayari. Kahit na ang itsura mo'y parang ang tanda-tanda mo na. Pag si Kristo'y sumayo, babata ka. Tingnan mo, sabi nga nung sumalubong sa akin, Brother Rex, parang bata-bata mo pa. Ako po magsi 70 years old na. Pero sabi nung iba, parang 39 years old ka lang. Iba, di ba? Kasi nung hawakan ko kayo, Max pa noon, Max, Masbate, Albay, Katonda, Juanes, and Sorsogon. Nung hawakan ko kayo more than 1 year, kasama pa kayo ang Sorsogon ng Max, Masbati, Albay, Catanduanes, at Sorsogon. Kung naalala nyo pa, may awit pa nga tayo nun, di ba? Ano yung awit natin? Ano awit natin? Sabi ron, mula sa Masbate, Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte. Di ba yung awit natin nun? Kami magpupuri sa Diyos na buhay, aming pupurihin sabay-sabay si Yahweh El Shaddai. Para kayo nagpapatay ng lamok kung pumalakpak sa Panginoon. Para po maunawaan nyo, bakit kayo pumapalakpak? Bakit kayo? That is the fruit of being full life.
Yun po yung expression of our worship. Because worship is in the heart. Worship is from our heart. Ang pagsamba ay mula sa puso natin at naipapakita, ini-express natin sa pamamagitan ng pagsayaw, pag-awit, pagsigaw ng papuri at pagpalakpak ng malakas sa Diyos. Yan ang mga sumasamba sa Diyos! Yan naman sumasamba sa Diyos! And you know why? There is healing in praise and worship. Ibig sabihin, lingid sa inyong kalaman, kung ginagawa nyo yan, sa inyong pakikinig at pag-response, na pumapalapag, umaamin kayo, naku po, may kagalingang nagaganap sa buhay nyo habang kayo'y nakikinig. Akala lang kasi ng iba, basta pumalakpak. Yung palakpak nyo, hindi para sa akin yan. Kahit ganito ako kagwapo, sabi ng iba. Hindi naman si Brother Rex yun, si Lord. Yung palakpak nyo ay para sa Panginoon. At ayaw kung kayo ay magiging mukhang hukluban na tumatanda na parang sipukot ka na. Hukot na hukot. Diba? Pag tayo po'y nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, lingid sa kalaman mo, lumalakas ka. Lumalakas ka! Sabi ng ating mainawit, Jesus is our strength. Si Kristo yung ating kagalakan ay pinupuri mo siya, sinasamba mo siya, you express your worship through that expression. Pagpupurit, pagpalakpak, pagsigaw. Yan po ang kalagahan ko bakit fullness of joy. O fullness of joy, tapos parang patay ka kung sumamba. Fullness of joy, tapos parang naghahatid ng karo patungo sa sementeryo yung kanta mo. Di ba? Hindi dapat ganoon. Kailangan buhay. Buhay! Amen? Ako naniniwala sa bawat palakpak nyo, pag uwi sa bahay, tsak, malakas ang inyong katawan. So, fullness of joy, it concludes his teaching on abiding on Him. Yung pananatili kay Jesus. Pakihawak mo nga muna, sister. Huwag mong higpitan, ha? Baka maano yung mic. Pag biglang nagsindi yan. Okay, kasi ano pa, no? So yun po yun, mga kapatid. Ha? Narinig nyo ako dyan? Kung hindi nyo man marinig ngayon, buo po, mayroon tayong video. Yan po ay mapapanood nyo doon sa aking Facebook. Okay, so yun po yun, abiding. Yung pananatili. Once you are always in abiding in Christ, ibig sabihin, hindi ka nag-a-absent sa prayer meeting. Ha? Kasi si Kristo ay Espiritu. Na ipapakita mo na ikaw ay sumusunod, na ikaw ay nananatili kay Kristo because the physical body of Christ is the fellowship of the believers. The believers are the mystical body of Christ. Ang mistikong katawan ni Kristo ay tayo. Ngayon, kung lagi kang absent, kung pang-anniversary ka lang, ay delikado yon. Delikado po yon pag ikaw ay pag-anniversary lang nadalo. Kailangan, regularly, you are abiding in Christ as the true vine, bilang tayo ay totoong sanga. Sabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Tayo. And the true vine is always in abiding, nananatili kay Kristo. Ang sangang hindi nanatili, ano sabi niyo sa ating binasa? Sila'y puputulin at itatapon sa apoy. Masusunog.
Sister, anong iniisip mo? Parang may iniisip kang napakabigat na problema. Wala naman. Una, manghaka lang kasi nakita mo si Brother Rex. Kanina mayroon tayong sister na inahakap ko kasi na-miss niya ako eh. Diba? Sarap yatang akapin ng mga anak ng Diyos. Diba? Sabi nung isang may sakit na 12 taon dinudugo, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Sabi naman ng sister, maakap lang ako ng lingkod ng Diyos, gagaling ako. Mamaya na. Okay. Abay din nga, pananatili. Yung true ba, yung totoong sanga, nananatili. Hindi pwedeng absent dito, absent doon. Ano pa ang sabi ng Bible? Yun yung true ba, emphasizing, pini-emphasize that joy flows from a light. Dumadalo yung kagalakan sa bawat isa. Kung tayo marunong magpasakop at sumunod sa Panginoon, dadaloy, it flows, the joy from our life rooted in obedience and intimacy with the Lord Jesus Christ. Intimacy means yung relationship natin na tama, yung relasyon natin na maayos, malalim na relasyon sa Diyos. Yun po yun. Yun po yun, sister. Tagal namang ma-restore nung ilaw, ano? Tagal namang mag-ilaw. Yeah. How important light. Jesus said, I am the light of this world. Pag pinakinggan nyo po yung aking video, malakas po yan kasi may microphone ako. Kaya i-repeat nyo na, ulitin nyo lang po pag na-i-upload ko na. Okay? So yun po yun, mga kapatid. At ano pa sinasabi? Unang lesson. Sino gustong malaman ang unang lesson o aral na isiparating ng Panginoon dito sa inyong topic, fullness of joy? Sinong gustong malaman ang unang lesson? Wala. Tatapusin na, uwi na ako. Sino sa inyo ang unang gustong malaman ang unang lesson na isiparating ng Panginoon sa inyong topic o theme na fullness of joy? Akala ko wala, aalis na ako, pupunta na ako doon sa Unang lesson na naisiparating, the fullness of joy, is the service of joy. The source pala, the source. Ano po ba yung source? Pinagmumulan. Ano ang pinagmumulan ng kuryente? Siyempre, yung pinagmumulan yung generator o ano man. But the source of joy is Jesus Himself. Kaya sabi roon kanina, kailangan nating manatili sa Kanya. The source of joy. Ay kung hindi tayo mananatili sa source of joy, ay puro lungkot ka. Kaya siguro tumatanda ka na. Kaya ang bata-bata mo pa, mukhang 80 anyos ka na. Pag nawala tayo sa source of joy, kaya mahalaga yun. Yung source of joy is Jesus Himself. Siya yun. At alam nyo, sinasabi sa banal na aklat, sa aklat ng mga awit, a merry heart is a good medicine. Yung may kagalakan ka sa puso, naghahatid ng kagalingan sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Amen? Kaya yun po ang unang lesson. Sabi po ng verse 4, makinig kayo. Sabi ng verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Manatili daw tayo sa Panginoon at mananatili din siya sa atin. At ang sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno.
Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Kaya minsan sa mga Kristiyano, wala kang makitang bunga, sinumpa ng Panginoon ang igos. Pinapahalaga ng Panginoon ang fruit, bunga, hindi po yung bunga nga. Maraming Kristiyano babunga nga. Hindi po yung bunga, the fruit. Kaya sinumpa ni Kristo yung igos. Hindi na nagbunga kasi walang nakitang bunga. Dahon na napakarami. Ganun minsan tayo mga Kristiyano, ang daming dahon. Mabubungga ang buhay. Wala namang bunga. Puro bunga nga lang tayo. Gusto ng Panginoon yung bunga. At ano yung bunga nyo? Sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili at tumawag sa inyo upang kayo ay mamunga. Sinusugo tayo ng Panginoon upang tayo mamunga at manatili ang bunga. Sa gayon, anya, ano mang hingin nyo sa akin, sa aking pangalan, ipagkakaloob niya sa inyo. Naunawaan nyo? Ano man anyang hingin nyo sa aking pangalan, hindi pangalan ng espiritista, hindi pangalan ng mantatawas, hindi pangalan ni Daragang Magayon, pangalan ni Jesus. Ano mang hilingin nyo sa pangalan ni Jesus, darating! Kala ng demonyo magtatagumpay siya. Kala niya titigil ako magsalita. Kahit walang ilaw, magsasalita ako. Kasi binigay sa atin ng Panginoon ang liwanag, ang ilaw. At binigay sa atin ng Panginoon ang tinig. At ang tinig na yon ay mula sa itaas. Grabe ang inyong palakpak sa Diyos. Amen! So, that's the first lesson. Abiding in Christ because Jesus is the source of joy. Just as branches draw life from the vine. Tulad niya ng sanga na kumukuha ng buhay sa puno, ng nutrients para mamunga. Tayo anyang mga believers, mananampalataya, we received spiritual vitality and joy through dependence on our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dependence to God, dependence to the Lord. Ibig sabihin, sa Diyos natin iniaasa ang lahat. Amen. Hindi po sa sugal na i-download mo sa Facebook. Hindi po yung sugal na inaalok ang mundo para malayo kay Kristo, para magsugal ka ng color coding. Niluluko ang mga kabataan para ang mga kabataan ay malayo sa Diyos. Mayroon po akong dalawang kinounseling na dinala sa akin ng mag-ina. Nalulong doon sa internet tungkol sa ganyan. Alam nyo na, possessed na. Hindi na makalakad kasi babad. Babad sa internet. Instead na sabi ng ating inaawit, babad sa presensya ni Jesus, babad sa iyong salita. Ay nagbabad sa internet. Ano nangyari? Nadisporma ang katawan. Nalumpo. Yung isang taga Cavite, ayun, tinulungan yung asawa ko. Yung asawa ko nga pala yung pinakamaganda dyan na nasa unahan. Alam nga naman, sabi ko, pinakapangit siya. Yung pinakamagandang nandiyan sa unahan yan, yun yung asawa ko. Si Luisa. Yung aming pangalawang anak, dyan yun ginawa sa ano yan?
Ano yan, yung city na ano, yung dumating si Brother Mike? Legazpi. Yan, sa Legazpi. Yan. Kaya, walang anak ng Diyos na pangit. Ha? Walang anak ng Diyos na pangit. Ang taong pumapangit, pasan ang problema. Pasaan ang daigdig. Ha? Pero kung ilalagay natin being dependence to God, dependence to the source of joy, the fullness of joy is in the Lord, tinitiyak ko sa inyo, kahit magkaedad ka ng tulad ko, magiging mukhang bata ka. At magagaanan ka, sabi ng Panginoon, sapagkat wala niya kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa Diyos. Dati nung hiwalay ako sa Diyos, nagkasakit ako sa puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, may barang 4 ang ugat, nagkaroon ng hepatitis, nagkaroon ng arthritis, nagkaroon ng colitis, nagkaroon ng ispat sa baga. Ang dami. Kapag tayo hiwalay sa Diyos, pero nung ibinigay ko, nung ako'y maging dependence kay God, lahat ng sakit na iyo'y pinagaling ng Panginoon. At yung kagala kay aking nararanasan lagi. No? The joy of the Lord is our strength. Amen. The joy of the Lord is our strength. Yung lahat ng umi-amen, may bonus kay Lord mamaya. Amen. So the first lesson is, you must always remember. Sabi nyo, remember. Ulitin nyo. Remember me. Oh, remember me. Sabi ni Jesus yon. Alalahanin nyo ako. Aklat ng mga ngaral. We must remember God. The source of joy, the source of everything. Sa panahon ng ating kabataan, sa panahon na kaya mo pang gumawa, ay kailan naalala ng tao ang Panginoon? Kung kailan, lulugo-lugo na. Kung kailan, hilahog na. Ay, Aba, ibababa ko tayo sa daan. Hirap na ako talaga dito sa naglamarito sa akin. Pati ubo ko na, hindi ko na malaman paano gagawin. Iba ganun? Kung kailan, lulugo-lugo na, saka lalapit sa Diyos. Sabi ng aklat ang mga ngaral, alalahanin mo siya sa panahon ng kabataan mo pa lang. Amen. Hindi yung ikay tinawag alas 3 na ng hapon, palubog na yung araw. Diba yung parable ni God? May tinawag alas 8 ng umaga, may tinawag alas 7, may tinawag alas 12, may tinawag alas 5 na, alas 6 na. Ibig sabihin, 80 years old ka na sa kakatumugon sa Panginoon. Alalahanin niyo mga kabataan, na kayo'y tinawag ng maaga, ipagpasalamat niyo sa Diyos, matutupad ang inyong mga pangarap sa buhay dahil sa Panginoon. Huwag kayong aayaw, huwag kayong susuko. I-challenge nyo ang inyong mga lola at lolo. I-challenge nyo ang mga nanay nyo na sila pang nag-o-joke na huwag ka lang dumalo dyan. Manguha ka na lang ng pako doon sa bundok. Pako, ang sarap ng pako, ano? Second lesson, pangalawang lesson, mga kapatid. So, si Kristo po ang ating spiritual vitality and joy, and true dependence on Christ. Kay Kristo tayo umasa. Sabi yun ng verse 1 to 10 ng ating binasa sa Gospel, John chapter 15. Huwag kayong aasa sa alok ng mundo. Huwag kayong aasa sa alok ng mga kandidato. Umasa kayo sa pangako ni Kristo.
Amen? Amen? So, kailangan tayo magbunga. The context of verse 1 to 10 is pruning, refinement through trials and testing. Walang taong hindi sinusubok ng Diyos. Walang taong walang problema. Lahat po yan. Yun po yung time of pruning sa ating lahat. Pero kung di tayo susuko, kung hindi tayo aayaw, tayo'y magwawagi at ang mga pangarap natin ay matutupad. Amen. Magpakailanman ikaw pa rin, Jesus. Matutupad magpakailanman ang mga pangako ng Diyos. Huwag ka lang bibitaw. Huwag ka lang aayaw. Remain in abiding with Christ. Remain in the source of joy, the source of life, and the source of everything. His name is Jesus Christ. Amen. Lesson number 2 is joy through obedience. Always remember, sa sinulatip ng 1 Samuel, obedience is better than sacrifice. Hindi ho bitter. Better. Sabi nyo better. Better. Anong ibig sabihin ng better? Ha? Mas maganda. Mas maayos. Mas okay. Hindi yung bitter, mapait. Ang pait ng itsura mo. Diba? Sabi to sa Facebook, ang bait, ang pait ng itsura mo. Mga kapatid. So, lesson, joy through obedience. Pag tayo masunurin, not only abiding, pananatili, but being obedient. Brother, are you obedient to Christ? Ay, hindi mo, patagalogin ko, marunong ka ba sumunod kay Kristo? Opo. Opo. Yan. Mahalaga pagsunod. Ha? Alam mo, may mga taong ang pagtuturo sa anak ng pagsunod, being obedient, mga kapatid, ano sabi nung anak? Anak, halika dito. Bumili ka nga ng suka. Ito ang 50 pesos. Sa'yo na yung sukli. Sumusunod dahil sa reward. Sumusunod dahil sa sukli. O kaya, anak-anak, bili ka ng suka. Pwede ka sumunod, lagot ka pagdating mo rito. Takot. Tinatakot. Tinatakot ang tao para lang sumunod. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Pag tayo marunong sumunod sa pangako ng Diyos, sabi ng Panginoon, kung tayo masunurin sa Diyos, walang taong sumunod sa Diyos na hindi niya pagpapalain. Amen! 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 Kaya mahalaga ang pagsunod, sabi ng Banal na Aklat, obedience is not legalism, but a response to His grace. Deepening relation and trust unto God. Yung malalim na relasyon sa Panginoon. Tingnan mo, ang mag-asawa na nagmamahalan, kahit anong pagsubok at dumating sa buhay, kahit sila'y nagsasagutan, nag-aaway, pagdating ng hapon ay magkaakap, magdamag. Kahit walang aircon, kahit mainit. Bakit? The source of everything. Jesus is love. Kahit yung obedience, yung pananatili at obedience, abiding and obedience, the second lesson is obedience. Pagsunod sa Panginoon, sabi ng Banal na Kasulatan, makinig kayo, sabi niya, obedience is not legalism but a response to His grace, deepening, rational, and trust. Tiwala. Tiwala sa Diyos.
Di ba? Doon sa awitin, tiwala sa isa't isa'y kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging. O di ba? Tiwala sa isa't isa ay kailangan, and the first and foremost trust is trust in the Lord. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Sa Diyos tayo magtiwala at siya pagpapalain ka. Amen. Love as the foundation, mga kapatid. Sabi ng verse 12, mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo. Nagugulo ang bansa dahil sa di pagmamahal at away-away dito, away doon. Ganon din sa pamilya. Kaya mahalaga yung source of everything. Jesus is love. The contrast with love is contrast with worldly happiness. Yung mga makasanlibutan na inaalok ng mundo. Sabi ng Romans 12 verse 2, mag-iba na kayo. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, bro. 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 Oh, hindi sumasagot si bro, si Iha. Bro. Ha. Iha. Iha. Huwag umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip, sabi ng Panginoon. Huwag nating asahan ang sanlibutan. Huwag nating asahan ang alok ng mundong ito. Asahan natin lagi ang alok ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen! Ayun ang napahalaga. The contrast of love is loving worldliness. Ano po ba ang makasanlibutan? Ano? Sabi ng Galatians 5:19, hindi ba ikakaila ang the lust of the flesh? Pita ng laman, pangangalo niya, karimar-rimar na pamuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya tulad ng disco, dancing in Satan and company, at iba pang tulad dito, tulad ng homosexuality, lesbianism, and others. Same-sex marriage, etc., etc. Sabi ko sinabi ko yon, sabi nung isang sister, Brother Rex, ano po ba ang ibig sabihin ng etc., etc.? Ano ba ibig sabihin, bro, nun? Etc., etc. Iba pa. Ha? At iba pa. Ayun. Ha? So, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki, magpakalalaki ka at magpakababae ka. Huwag kang aayon sa alok ng mundo. Bakit dumadami? Because of influence. Kung sino ang kahalubilo mo, yun ang mangyayari sa iyo. At yun ang ayaw ng Panginoon. And finally, teng na rin, tayo na kayo. Anong kagalakan ang aking laksan nyo? Nalaman ko. Hoy, sandali lang, sandali. Hoy, sandali. Ay, hindi ko. Ang lulungkot na kumanta. Dahil ba brown out? Ako nga rito, pawis na, hindi ako nalulungkot eh. Binibigay ko pa rin yung the best. Ha? O, take two. And finally, teng na rin, tatang dadang, anong kagalat sa tuwing ako'y nakikinig, nalaman ko sa gabay. Finally! Taas ang kamay!
may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally. Palayain ka sa problema mo sa ngalan ni Jesus. Palayain ka sa problema mo. Biyaya. Kung may pagsubok, taas ang kamay. Ako'y punong-puno sa pagtahak. Finally, ako ngayon. Finally, sabay-sabay. Yes! And finally, yes! And finally, sabay sigaw! And finally, sabay sigaw! Lagay ang inyong kamay sa inyong puso kung may puso kayo. Kung wala naman, sanguso. May puso ba kayo? Amen. May nag-aaway kasi sabi, wala kang puso. Hindi mo na ako mahal. Pag hindi mo na madama ng asawa, ng kapartner, ang pag-ibig, sasabihin sa iyo, wala ka ng puso. Nasabihan ka na ba ng asawa mo na wala kang puso? Dahil wala kang naibigay na sweldo? Ha? Hindi pa naman. Tawa ka. Sabihan ka na. Oh, finally, lagay ang kamay sa inyong puso. Ha? Makinig kayo. Ano yung unang lesson? Abiding in Christ. Yung pananatili. So that the fullness of joy must remain in us. Pangalawa is being obedient. Yung tayo maging masunurin sa mga pinag-uutos ng Panginoon sa kanyang mga salita. Gaano man kahirap, pag sinunod mo, tsak, magtatagumpay ka. Amen. Maraming tao hindi nagtatagumpay kasi yung sinabing pag-iikap po, ayaw sundin ng marami, kaya habang panahon naghihirap. Pero lingid sa kanilang kaalaman, yun po ang susi sa kasaganaan at kagalingan. Actually, kaya ako'y pinagaling ng Panginoon, bukod sa aking pagdalo at pagsurrender ng buhay ko, sinunod ko yun. Binibigay. Dahil sinabi ng Panginoon yun. Dinadaya ako ng buong bayan, sabi ng Panginoon. Subukin niyong gawin yun. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit, ibusa inyo ang masaganang pagpapala. At hindi ko na kayo padadalhan ng anumang salop sa inyong ubasan. Amen. Sa gayon kayo'y mamumuhay ng masagana, the fullness of joy. Amen. Eh bakit laging malungkot? Parang pasan mo ang daigdig, para kang si Sharon Cunita na pagdating sa handaan ay balutin mo. Pati binabalot kahit hindi pa nakain yung iba, binalot na yan. Okay? So, obedience. Being obedience to God. And finally, actually, mahaba pa yan. Kaya lang nakita ko yung oras. Baka pagalitan ako ni Aldrin. Sumobra sa oras. Yan. Finally, mga kapatid, avoiding spiritual bypassing. Avoiding spiritual bypassing. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Kasi gusto ng iba laging mag-shortcut, kaya may tinawag na kalsada bypass. Doon na daan. Oo nga naman madali. Pero yung iba, avoid route.
iwasan natin. Spiritual bypassing, ibig sabihin, ayaw mo nang dumanas ng sufferings. Ayaw mo nang dumanas ng trials. Nothing more than trials. Nothing, yun. Minsan, ayaw natin tanasin yun. Gusto natin laging masagana. Amen. Gusto natin laging tagumpay agad. Amen. So ano sabi ng banal na aklat? Avoid spiritual bypassing. Joy in Christ does not mean ignoring pain. Hindi pwedeng babaliwalain mo yung mga dulot ng problema at mga trials, yung sinasabing pain, yung sakit. Yes, masakit kung sa palagay mo ay nasa dulo ka na ng PC, sinisingil ka, ganun ang due date. Wala kang perang hawak, di ka makakatulog. Kaya maraming tao mas takot sa end of the month kaysa sa end of the world. Kasi maraming bayaran pagdating ng end of the month. Di mo malaman sa ka magtatago. Di mo malaman kung ano sasabihin mo sa mga kaliwat kanan na nangungulekta at nanginingil sa'yo. Bukod pa yung tawag sa telepono na yung iyong bill sa ganito hindi pa nababayaran. Na yung bill ng iyong credit card na hindi pa nababayaran. Avoid spiritual bypassing, mga kapatid. Sabi naman na kasulatan, Jesus acknowledges suffering. Sabi yan ng John chapter 16, verse 20 to 22. Pinasan ni Kristo ang krus. Hindi niya naiwasan na siya'y madapa. Pero siya'y bumangon 3 times. At kung ano ang nangyayari kay Kristo, yung nangyayari sa atin. So avoid spiritual bypassing. Hayaan mong maganap sa buhay mo. Diyan tayo pinuprone, diyan tayo tinitest ni Lord upang pagkalipas ng mga yun, dadanas ka ng masaganang pagpapalang pangako ng Diyos. Amen. Amen! Amen! He invite us. Tayo po'y iniimbitahan ni Kristo to find sustenance in Him. Marami pong may edad na ang kanilang maintenance ay gamot, losartan. Pero ang the best medicine and maintenance of life is the Word of God. Amen. Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kagaya ito ng tabak na tigkabilay talim, higit pa sa mamahaling gamot ang bisa ng salita ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit si Brother Rex, ang sabi ng iba, ang gwapo mo naman, Brother Rex. Sabi ko, basta naririnig ng asawa ko, okay lang. Pero pag hindi naririnig, baka tayo matukso. Huwag na. Ito po yung asawa ko. Ito po yung asawa ko. Para maniwala kayo, kikis ko siya. Ayan. Avoid spiritual bypassing, mga kapatid. Sinasabi ng Bible, authentic joy coexists with lament. Yung pong pagdadalamhati. Lament, trusting God's ultimate redemption. Yung ganap na katubusan ng Diyos sa atin. Amen. At maniwala kayo, ano ang nais i-conclude ng Diyos sa ating pong lesson ngayon? Abide Him daily, embrace proning, akapin mo yung mga problema, at ba kung ano-anong nagaganap sa buhay mo. God has a purpose why it happened to us. Why God allow those things to happen. Bakit pinapayagan niyang mangyari yun sa buhay mo? At sabi po, reject superficiality. Yung pagiging ang babaw mo naman. Wala kang kaalam-alam kasi di ka nag-aaral. Sabi ni Hosea 4:6, people perish for their lack
of knowledge. Handa na kayo. Sino pong handa na? Handa nang tumanggap ng blessing ni God. Handang gumaling. At handang pagpalain. Taas ang kamay nyo, sabi nyo, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay, ang aking buong pagkatao. Sa hapong ito, sinasabi ko sa iyo, Panginoong Jesus, sa iyo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa iyo. Come on. Sa iyo ang buhay ko. Buhay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo. Laksan nyo. O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo. O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula turuan mo. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik ang tao sa piling mo. Gamitin mo ang lahat sa aking buhay, Lord. Gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo, Lord. Turuan mo na magmahal ang puso ko at ibalik at ibalik at ibalik at ibalik ang tao sa piling mo at ibalik ang tao at ibalik ang tao at ibalik ang tao sa piling mo. Panginoon, tulad ng winika mo, wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ikaw ay aming napakahalaga. Ikaw ay aming kailangan sa araw-araw ng buhay. Dahil ikaw ang nagpahiram ng buhay na ito. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. Umaasa po ako na kahit na po nawala yung current Lord, andyan ka pa rin. Diyan mo kami tinites, Lord.
Akala namin, Lord, kapag walang kuryente, wala ka. Akala nung iba, kapag walang hangin na nararamdaman, wala ka. Pero lagi kang nandyan. Kahit sa matitinding pagsubok ng aming buhay, Lord. Kahit sa matitinding problema, nandiyan ka, Panginoon. At kami umaasa sa iyong guidance and protection. Tulad, Panginoon, ng ikalawang awit, tama-tama, Lord. Surely, the presence is in our midst, Lord. Surely, the presence of the Lord is in this place. Feel Him. Damhin mo siya. Damhin mo ang presence ni God. Huwag kang uuwing bigo. Surely in the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brass of angels' wings. I see glory on each. Surely the presence. Everybody, come on. Surely in the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brass of angels' wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord. Ipatong nyo ngayon ang inyong kamay sa inyong mga ulo. Come on. And feel the presence of God. I know God is moving right now. And He is doing something good in your lives. He is the great healer. He is the great provider. The healer of every sickness is Jesus. Yes, you came. Your hands become the hands of the Lord. Ang mga kamay natin nagiging kamay ni Jesus. Nakapatong sa atin. Come on! Surely in the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rush of angels wings. I see glory on His face. Surely the presence of the Lord is in His place. The instrument, only the instrument, please. Feel Him. Damhin nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Damhin nyo ang mahimalang kilos, ang kanyang kamay, na dumadaloy ang kapangyarihan mula ulo hanggang talampakan. It's by faith that you receive God's miracle. It's by your faith that God moves in your life. And you claim it now, that there is healing happening to you. Claim it now that there is healing happening to your life.
May nangyayaring kagalingan sa buhay mo. May nagaganap na himala sa buhay mo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, tanggapin nyo ang himala ng Diyos. Receive healing. Receive deliverance. Receive. Receive healing. Receive deliverance. In Jesus' name, be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Surely in the presence. Tanggapin nyo. There is healing happening to you. May kagalingan. May himala. Yes. Claim it by faith. Claim it by faith. Claim it by faith. Yes. You claim wala ka ng sakit. You claim wala ka ng sakit. Yes. Together touch from the Lord is so real. Together touch from kadugtong yan nun eh. The Lord is so real. If you draw near to Him, if you draw near to Him, He will draw nigh to you. Together touch from the Lord is so real. Everybody, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus is coming. Jesus is coming. He's coming again. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Now, yung bahagi ng iyong katawan na yung dinadaing, you lay your hands to that body. Ipatong mo ang iyong kamay doon sa bahagi ng iyong katawang idinadaing mong sumasakit. Balikat, tuhod, o asaan mang bahagi, dinadaing mong may karamdaman, you lay your hands to that place, to that part of your body. I-lay hands mo. Sabi ng banal na aklat sa Mark chapter 15 from verse 16, the following verses, silang mga sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas, at ang mga di sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya may taglay na kapangyarihan na sa pangalan ni Jesus mapapalayas nila mga demonyo sa ating mga katawan, sakit at karamdaman. Sino mamapatungan ng ating mga kamay, ang mamay sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Lay your hands on your part of your body na inyong dinadaing. At sa pangalan ni Jesus sa taga Nazaret, aking sinasaway, aking sinasaklawan, anumang sakit at karamdaman yan, Satan, I rebuke you right now. Get out! Get out! Get out! Get out! Go! Go! Go to the lake of fire! Get out! Get out! In Jesus' name! In Jesus' name! Claim the healing. Claim it. In the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Lahat po ng pinagaling, itaas ang kamay. Yung pong hindi gumaling, ibaba ang kamay. Yung gumaling lang po ang magtataas ang kamay. Wow! Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am good health. Wala akong sakit. At sabihin mo ngayon, I am more than conqueror. Victorious. Full of joy. In Jesus' name. At sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Palakpakan si Lord. Okay. Tatawag lang ako ng 3. May pinagaling ditong may sakit sa puso, magaling na siya, lumapit po sa akin yung may sakit sa puso yon. Isa lang muna. Come forward. Yung dating may sakit sa puso, ngayon magaling na. Pastor, please. Ayan. Yan, okay. Halika yung 3. Hanay kayong 3 dyan. 3 persona. Dito po. Ayan, dyan ka. Dito yung medyo malaki. Dito yung isa. Ano po yung sakit natin? Arthritis, sir. Arthritis. Wala nang pulitis ngayon. Kayo naman po. Masakit po lang dahil ang puso ko. Pinagaling na po niya. Magaling na yan, ano? Kayo naman po. Dati yung sumasakit ang dibdib ko. Dibdib, wala na rin yan. Taas po ang kamay nyo. To close your eyes. Close your eyes. Father in heaven, I pray, Lord God, ang ganap na kagalingan ng aking kapatid. I pray, receive, touch. Father, I pray for healing and I claim healed na po siya sa ngalan ni Jesus. Touch. Touch. Yes, in Jesus' name. Father in heaven, I pray healing. Ganap na po siyang magaling sa ngalan ni Jesus. Receive, touch. Yes. Ayan, palakpakan natin si Lord. Ayan. Pwede na po kayong pinagpala. Mayroon bang yung, parang may udyok sa akin, mayroong may cancer, pinagaling na ni Lord. May cancer, magaling na. Punta rito, huwag kang mahihiya, wala ka ng cancer. Come. Come. Taas ang kamay. Wala ka ng cancer. Wala na. Claim it by faith. You are now full of joy. The fullness of joy in Christ Jesus. Close your eyes. Father in heaven, I pray. Ganap na po siyang pinagaling sa cancer at inaaking ko po ang kagalingan. Receive. Touch. Ay, yes, hallelujah. Thank you, God. Okay, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Taas ang kamay. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming. Jesus is coming. He's coming again. Gustong yumaman. Gustong yumaman sa lahat ng area ng buhay. Una sa pananampalataya, panghuli lang ang material, itaas nyo ang inyong mga kahilingan. Kung nais yung kayo'y sumagana sa lahat ng area ng buhay. May prayer request ba kayo?
Ang prayer request ay tanda ng iyong pagsampalataya sa Diyos. Kaya bawat pagdalo, wag na hindi kayo gagawa ng prayer request. Kapag manggagawa na, hindi na hulugang exempted ka na. Lalong dapat gagawa ng prayer request ang mga manggagawa. Dahil tayo ang model to the believers, lalo na ang mga choir. Kayo dapat nangungunang magtataas ng prayer request. Kaya paalaala po yan. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa victorious anniversary ng Sorsogon PFCC 36. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan. Salamat po sa mga manggagawa na pinili mo at hinirang upang patuloy na magamit sa lugar na ito sa kapanahunan. Sa pauna po ni Brother Aldrin at ang mga preachers na nandito, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na sa hapong ito, lahat ng aming kahilingan ay answered prayer. At ang iyong mga pangako ay amin pong tatanggapin. Pangako mong ibabalik sa amin, siksik-liglig maapaw ang mga offerings po namin. Kaya naman inaakin na po namin na kaming lahat ay answered prayer na. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart habang kinukolekta ang inyong mga prayer requests. Let us give thanks. Pasalamatan natin ang Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Kulagtahin na po. Kulagtahin nyo na ang prayer request. Mamaya po, pakiusap, o ngayon na po muna, una po natin gagawin, inuutosan po tayong mag-record. Bro, paki-off mo na yan, i-record natin yung ano. Ang i-record po natin na ito ang sasabihin natin. Kaming mga taga-PFCC 36 Sorsogon ay nagkakaisang iboto. Ang number 145, pamilya muna. Sabay sigaw, yeah! Okay?
Dito ka sa ano bro, yung camera. Pag ganon. Para yung dito makikita yung mga tao, kami dito. Kuwar dito, nakaanay. Diyan na kayo. Disciple, Aldrin. Hawak ka ng mic. Okay? Pag sumigaw po ng taas ang kamay nyo ha, para kita po kayo. Kung doon ka kaya sa taas, para yung camera, itaas mo. Yan, para kitang-kita. Medyo pa-close up ha. Pagkatapos po, kay Brother Aldrin, ipapasa po niyan sa bawat Facebook. Lahat ng may Facebook,